afternoon po mga kababayan, sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is July 2, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Makati Diamond Residences, sa may Legazpi Street, San Lorenzo, Makati. At dadalhin po natin yan sa may Eagle Court Condominium sa may Matalino Street, Central Diliman, Quezon City. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Executive Director Sunny Africa ng Ibon Foundation. Sir, live kayo sa RMND DXL Manila, si Radyo Manluide. Ay, magandang hapon po. Kumusta na po? Sana feeling mayaman na kayo. Ako feeling ako mayaman nung nabasa ko. Oo, sabi ko po, upper middle income economy. Mayaman na kami eh. Pero Sir Sunny, ano ibig sabihin nito? Wala masyado. Ganun ka Ito lang, yung category na upper middle income. Tulad na high income, upper middle income, lower middle, saka low income. Inikaso ng World Bank ginagawa siya para may siyang paraan para may takdapan ng interest rate at safety net. Kanya mga pinag-usapan. Kaya hindi siya panukat ng pagsundan. So lalo-lalo kung tingnan mo yung kalagayan ng Pilipinas ngayon, di ba?
pag pa, investor ka, wala nang ibenta mo, pinapulit mo pa promotion. Sa amin, hindi naman talaga kinastaan ng ano rin, hindi naman makakapalutin sa ito. So, mahiram ka na. At, mahiram lang dapat ng ilang papakapit sa bagay na malakas. Sir Sonny, bago po kayo bitawan, ano naman po yung take ninyo sa 85 pesos na wage increase? Baka dahil hindi na naging upper middle income economy po tayo. Reklamo nila, sabihin nila, baka namin Kapag may kulang kayo, pero sabi ko kasi, napakataas. Yun ang ginugusto ng mga negosyante at saka dito. Why are you making a video? Hmm? Why are you making a video? That is just a dust cam for safety. Okay. Because here in the Philippines it is required for its vehicles. Do you know dust cam? It's a dust camera. Yeah. It is required here in the Philippines.
i-satisfy po natin yan sa isang pong radio. Ay po yung mga nasa po ang aming investigador na nandun nga po sa clinic po ng puso. Saan po na po naman lahat po yun. Okay na po kayo naman. Ay sa ngayon po naman, ayos na. Maaari din po tayo sumingin po siguro ng improvement po sa ating po. Colonel, kayo po
Representative Noel Mo Rivera, Los Ilonggo 4th District Representative Jojo Ang, pumasok doon sa preliminary investigation ayon sa Ombudsman. Radyo Manchete, Mike Riago. As regard na sa preliminary investigation, ito sa mga kaso ng President District Representative Noel Mo Rivera, ang susunod ng Department Representative Jojo Ang, nakikipagkaya sa pagkabas sa mga interest mo. Kasama sa sa pagkakasal ng Ombudsman, pinag-iisan ang pagkakasal ng trabaho na kapag-isan sa ilakang sa pagkakalan ang kalimasyon na nagsamang sa implementasyon ng Social Projects ay trabaho sa ang pagkakala ay ipagpapag ng kontak na nakapagpapag ng kontak ngayong nagsamang ito sa ilang pagkakasal. In general rule kasi pag fact-finding, hindi ka pwedeng but as soon as the cases rise to the level of preliminary investigation, pwede na banggitin. At dalawa na po yung umakyat, no? From fact-finding to preliminary investigation. Yun po yung kay Congressman Jojo Ang at Congressman Noel Rivera. So they are going to be, well, the charge that was, or the complaint against them involves conflict of interest. So that's a violation of RA 3019. No? Bawal po kasi na magkaroon ng isang construction firm ang mga congressman dahil ang congressman ang may influence, no, over the budget and any reward to a construction company na nakapangalan sa kanila or can be traced to them via beneficial ownership is a violation of that conflict of interest rule. Napakasimple po, no? Napakasimple ng rule na yan at naiintindihan ng lahat kung bakit nandyan yung rule na yan. Kaso nga lang, maraming congressman at maraming contractor din na pinaghahalo yung mga interest. So, yung mga contractors na pinatawag, yung talaga ay bawal na bawal. Kahit ang constitution. Now, naman po, yung at sa pinagulda na nasa malutong ang sanction at gano'n ang Ombudsman. Kung may sabi ng sanction, sa pagkakas, nagpasa na. Sa pagkakas, at siyempre, magkakakas ng pagkakas, nagpasa na. CXL, Bulso!
dumadaanan yung bata. What if ang bilis ng jeep, ang bilis po ng sasakyan sa likod ng jeep? Diba, dinadali po yung pasahero. Sa mga jeepney drivers, hindi naman kayo maubusan ng kalsada. O, hindi naman kayo maubusan ng pasahero. O, kung talagang CR na CR ka kasi, pwede naman sabihin sa pasahero, di ba Kuya Ren? Uy, lang, sandali ha. Ganun eh. Pero I mean, hindi ho dapat
David ng Parañaque, ang pag-asa na sa pamamagitan ng palinaw at makatotohanang paglalaan ng ebidensya ay makikita ng mga senator judges ang katotohanan para maging gabay sa kanilang pagpapasya para sa katotohanan at sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Kasama mo sa Kamara, Radyo Mansuno, Grace Mariano, sa RMS, Sector Pampay-Jason. Mga kasama, tinanong natin na bumuhos na po ulan sa bahagi ng Quezon City at tumaampo na rito sa bahagi naman po ng Green Hills sa San Juan, sa liwatang Bonifacio, dyan po sa Maynila, live, Radyo Mandian at Charles, Metro Florida. Radyo Manalur sa patuloy nga pagsagal ng mga lumalabas sa dito sa liwatang Bonifacio sa Manila para kung sa ikakasama ng protesto ng mga intensial extinction. Tapos lang Manila Police District na tawagin 2,000 o 2,200 plus ang mga crowded o estimated crowded sa Manila hanggang yung alas 3 ng hapon. At sa ngayon ay hindi pa formal na nagsisimula ang programa pero may mga nagpa-perform sa stage at sa pagdating na pagdating ng mga miyembro na sa ngayon ay nagsusunod rin naman ang mabigat na daloy ng traffic dito sa may Luzon Avenue. Pero may mga MTPB naman na nagmamando ng traffic at ang ginagawa nila hindi ko naman nila yung mga mula sa may Behan Garden bago patigilin yung mga sasakyan para ligtas yung mga pasahero. Pero ang lagay ng panahon dito ngayon ay papulitin na. Pero Hindi pa naman umulan. umulan, hindi pa naman umulan. At parang ang narinig natin ay nag-battery mega nagsisimula ang programa dito. At kaya naman yung iba ay naghahanap muna ng mga kanya-kanyang kwento at yung may mga nagme-merienda muna dito sa mga tindahan dito sa labas. Childhood, kung meron ka lang estimated crowd, kung meron lang, na edition na binigay sa inyo, more or less, gaano na karami yung ating mga kababayan dyan? Sabi ng MTV ay 3,000 na pero parang at meron na rin dito rin sa may bahagi ng o sa ilalim ng flyover ay lumabas na rin doon yung mga tawag na bukod pa doon yung nasa gilid na may mga nakaset na mga pahinga pahinga mo sila so nakakapal na tao ay sa mismong gitna sa may nandun ni Bonifacio patungo sa stage na ng programa ngayon. So, sa report mo, possible na mas sumakyat na yung bilang sa more than 3,000? Yes, pakiulit ang story radyo man doon sa Mas sumakyat na, mas dumarami na yung tao ngayon. kasi 2,200 plus yung sabi ng sa FPD. So, pa sa sinabi nila kanina na 2,500. So, hindi ko alam kung bakit bumaba. Pero, nagkaiba rin yung datos nila sa DRRM office na wala pa namang article. Pero, kanina ang umaga pa lamang ay nasa 8,900 na yun. O, kanina nga alauna pa lamang 8,900 na yun. Ngayong mag-alas na ay wala pa silang article. So, magkaiba yung kanilang Ayun. Kanina may breakfast. Wala bang lunch? Wala bang libre lunch? At dinner si Lorne. Wala radyo man sir. Nakataka natin yung food na kanyo ni Man na yung nagpakain ng LGU. Pero hindi na pa natin yan ang reaction si Manila yung Isko Moreno tungkol doon na dahil yes na radyo man sir. Ay, kasi baka sumobrang bait ni Mayor. May lunch at dinner ka. Sama niya na. Meron ka bang pangalan ng mga possible? Yung mga posible lang dahil sa naririnig kong magsasalita pupunta dyan. And possible ba na may additional or may extension pa ito bukas? Wala pa nga nababanggit na kung magtutuloy po. Pero bilang freedom park naman ito radyo man sir, ang kaya nila gusto dito. Kaya lang, ang freedom park lang may iwasan. So, overflow ay di natin alam kung ano magiging haplang ng LGU. Sa mga personalidad naman, di natin marado kung pupunta dito si Senador Dante Marcoleta ulit at sino dating Congressman Mike De Petro na mga nauna nang nagpunta rin sa mga nagdaang araw na rally ni Radyo Mandor. Jai, nakatutok kami sa mga balita dyan. Ingat. Maraming salamat sa'yo. Yes,
nakakatawag sa lungsod ng Maynila, Radyo Matis Carlos Senator, nagtatak RMN, Sector 558. Well, maganda pa rin yung panahon sa Maynila, sabi ni Jairus. At marami na raw. Kasi yung bilang na ibinanggit lang na bilang ngayon. At nakikita niya, tumas-tumas sa karayuan ng mga kababayan. And may mga programa. So, hindi na kami surprise yung mga visitors, di ba? So, abangan nyo ay yung live report mamaya live dyan sa Liwasang Bonifacio sa Maynila.
traffic. Si Ate Mendiola sa bahagi ng Recta Avenue mula Moraita patungong Mendiola at Legazpi mula Figueroa Street hanggang San Rafael Street. Sarado rin po ang bahagi ng Ayala Bridge. Ito ng Ayala Boulevard mula sa Marcelino Street patungong Romualdez Street. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. First zone and them ever. Yes, Tony. Dahil nga ito ay isang freedom park at hindi naman nila kinakailangan ng permit, wala bang taning kung hanggang ano oras lang yung gagawin nilang aktibidad dyan sa Liwasang Bonifacio? So far na po sila, wala pero pinupunta sa malaki ka kasi karamihan ng mga dito ay may nagdadalang mga pero sila lang madala-dalang mga gamit at mga panluto. So i-expect natin na baka mamaya ay mag-overnight sila dito dahil wala naman ibibigay pa. Kasi kung mangyari man yun, magsisisi sila mag-overnight, kinakailangan alamin natin sa kanila LGU, ang itutuloy pa nila. Di ba yung mga work suspension nila ngayong araw, itutuloy din bukas. Tama ka doon yan, namaya na natin kung mag-explain ka ng traffic suspension dahil nga ngayong araw dito sa Maynila ay kansilado yung pasok sa eskwela mo for 6 and 5 days. Ayun, sige, sa pagkamalaan tayo kinakaya sa kanila LGU kung ano magiging hakbang nila sakaling magpasara itong mga nandiyan na sa Liwasang Bonifacio na mag-overnight at ituloy pa nila ang kanilang protesta hanggang bukas Biyernes. Maraming salamat, Radio Patrol, Bert Dizon. Samantala ay naasahan pa rin ngayong linggo ang pagsasampa ng kasong plunder ng Office of the Ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta. Balita mula sa Ombudsman at hindi Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly. Tuloy kinumpirma ng Ombudsman ang patuloy pa rin ang pagsasampa ng pananakit na nakita ng mga kliyenta. Sa kanilang pinag-protesta ng PSNP sa bilang umalik ang suporta at pagpundina sa posibleng pag-aresto ng senador. Kaugnay naman sa naging pahayag ni Marcoleta na handa siyang pag-aresto. Sinabi naman ni Assistant Ombudsman Nico Clavano na hindi naman sila ang mag-aaresto. Ang trabaho ng aming Ombudsman ay pagsasampa ng kaso sa korte at hindi na nila jurisdiksyon ang paghuli sa senador. Samantala, papasagutin naman ng Office of the Ombudsman Senator Dr. District Representative Noel Bong Rivera at ituwang Ilonggo Party List Representative Jojo Ang matapos umakyat sa preliminary investigation ng mga reklamo laban sa dalawang tinaguriang contractor o mga kongresistang umano'y kontratista. Auntie Clavano, ang reklamo sa mga kongresista ay nagugat sa conflict of interest. Binigyan din ng opisyal na bawal magkaroon ng construction firm ang mga congressman dahil may influensya ang mga ito sa pambansang pondo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol, Kelly Cordero, PBMS. Maraming salamat, Kelly Cordero. Iminungkahi na imbestigahan na ng Senado ang paggamit ng mahigit 11 bilyong pisong confidential at intelligence funds ng gobyerno matapos mabulaga ang publiko at otoridad sa biglaang rally na Iglesia ni Cristo sa EDSA. Salamat sa DZMM, ni dating Senate President Franklin Drilon na kabilang sa mga dapat ipatawag ng mga komite sa executive session ang Commission on Audit para masiyasat kung saan napupunta ang bilyong-bilyong pisong pondo. Maituturing anyang failure of intelligence ang magiging plano ng pulisya sa petsa at bilang ng mga pupunta sa protesta. Higit ni Drilon, dapat may managot sa perwisyong itinulot ng mga protesta sa mga magagawang nahuli o hindi na nakapasok sa trabaho. Eh, ba yun ang failure of intelligence? Alam nila may rally. Ang hindi nila alam kung kailan, kung ilan. Ang sa akin po, magkaroon ng executive session ang Senado. Mayroon po silang committee dyan to monitor intelligence funds. Dapat siguro i-report ng COA magkano bang ginastos for buying information. Wala pong illegal doon. Authorized po yan. Labulabog ang bagong Silangan High School sa Barangay Payatas, Quezon City dahil sa umunay banta sa seguridad ng paaralan. Sa investigasyon, narinig kanina umaga ang malakas na ingay mula sa ikalawang palapag ng gusali. Kaya agad itong nirespondihan ng pulis. Pero lumabas sa verifikasyon na nanggaling lang pala sa kalapit na construction site ang ingay at napagkamalang putok ng baril ng mga estudyante. Ayon sa QCPD, walang nangyaring pamamaril at wala rin kasaktan sa insidente. Idineklara ng ligtas
sitwasyon sa paaralan at itinuloy ang klase at iba pang mga aktibidad. Pinaalalahanan naman ng QCPD ang publiko na iwasang mag-share ng hindi beripikadong impormasyon sa social media para maiwasang magdulot ng takot at pangamba. Kaugnay na, pinigting ang seguridad sa bagong silangan high school kahit pinapulanan na ang insidente ng pamamaril. Balita mula sa Quezon City at ini Radio Patrol Nico Bagsik. Tama yan, Tony, walang nangyaring pamamaril sa bagong silangan high school pero nagpasya ang pamuluan ng paaralan na paigtingin ang seguridad sa loob at labas ng campus para mapanatag ang kalooban ng mga mag-aaral at magulang. Una nang sinabi ng Quezon City Police District na negatibo ang napabalitang insidente ng pamamaril sa eskwelahan kanina. Ayon kay Principal Marivic Francisco, nagmula ang panik ng mga mag-aaral sa ingay na nanggagaling sa ginagawang study sa loob ng campus. Nagtakbuhan ang mga mag-aaral nang marinig ang ingay na parang may namamaril. Agad naman sinundo ng mga magulang ang kanilang mga anak habang ang iba hindi na pinapasok ng ang mga anak ngayong araw dahil sa pangamba. Pinapayag si Beverly Belsin ang isa sa magulang ng mga mag-aaral. Ngayon, kaunti na lang ang dating pumasok sa panghapon ng mga klase. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Maraming salamat, Nico Bagsik. Sasailalim sa preliminary investigation ang isa sa mga suspect sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Balita mula sa DOJ at ni Radio Patrol Steve Raz. Steve. Tony, sa first briefing ng DOJ, sinabi ni Justice Undersecretary for Law Enforcement Commander Ian Toro Magsapo na natapos namin West proceedings laban sa pagkayos sa Child Conflict with the Law o CACL na sinayas doon sa Tacloban City Prosecutor's Office noong 2024. Sa ngayon, nakarating ang 50 years old na CACL na Victoria Detention Center for Youth sa Region 8. Nasa custody rin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Regional Rehabilitation Center for Youth ang autoridad sa Diayas Nash. Nakasama rin sa pamamaril para sa ilalim sa mga intervention program. Ay sinato, nakadepende ng ingatan sa Tacorte kung gaano katagal marating ang dalawang pinagpilitan sa Rehabilitation Center ngayon din kung anong intervention program ang dapat pinagpuntahan. Samantala sinabi ng DOJ na tinulungan na rin ng Prosecutor's Office sa Region 8 ang mga pamilya na tatlong nagpapagigate sa paghahain ng clinic para sa tulong pinansyal mula sa Board of Claims ng DOJ. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Rush Patrol, Imprad, DZMM. Maraming salamat, Steve Raz. Inilibing na ang isa sa tatlong estudyanteng nasuwi sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Bago magtanghali nang dumating sa Holy Cross Memorial Seminary ang labi ni Joyanne C. Separa na inihatid sa huling hantungan ng kanyang mga kapamilya at mga kaibigan. Bago ang libing, nabigyan pa lang nila sandali ang pamilya na masulyapan ang kabaong ng estudyante. Noong Martes at Miyerkules, inilibing ang dalawa pang ibang biktima ng pamamaril na sina Chris Lawrence Fabian at si Ayesa Nicole Dazo. Nakapasok na umano sa Pilipinas ang tinatawag na Nihilistic Violent Extremist o NV group mula Amerika na tinatawag na 764 na may indikasyong naka-impluensya sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan tatlong estudyante ang namatay. Sinabi sa DZMM ni Angel Redoble, kaulo ng Philippine Institute of Cybersecurity Professionals, na lumabas sa investigasyon ng ilang intelligence analyst na mayroon na rin mga Pilipinong groomer na nag-iikayat sa mga bata Yeah. na gumawa ng This is karahasan Eagle Court po sa nito yun. pamamagitan ng online games at social media. Mga Pilipino, possible victims before. So umangat na sila sa hierarchy ng internal organization nila. Yung kanilang history, pagagawin ka ng mga child sexual abuse material, they will use that para i-coerce ka to do more. Up to the point na mag-self-harm ka, yung pinaka-damage na nun is to stabbing sa institute stabbing sa mga other children and shooting. Aminado si Redoble na walang tiyak na pagtaya kung gaano
ganun na kalawak ang influensya ng grupo sa mga bata sa Pilipinas, kaya dapat ay napaspasan din ng gobyerno ang paglansad dito. Umakila rin ni Fred Gomez sa mga platform at developer na gumawa ng aksyon laban dito. Okay, ma'am. Is Just, that door? I don't know, so just ask the guard there. Maybe. 100. Yeah, maybe because this is the condominium. Yeah, maybe that one. Maybe that is the door. Okay. Download without the parents' consent to install, and after installing, to play without the parents' consent. Every step of the way, compare someone magulang to be involved dito sa gaming journey ng kanyang anak. Nanawagan naman ang Department of Justice sa Kongreso na gawing prioridad Eh, si ma'am. Ay, na-drop na natin sila. Kasi nga muna tayo dahil for safety purpose lang na nyo. Medyo may sakit si ma'am. Ay. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat, God bless. Paalam po muna pa sa mga po. At tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pa sa mga po.